meron yun. Wow! Look at that, boy. Super Gecko. So magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala si Sober Gecko at ngayong araw ay pupunta tayo ngayon sa Batangas. Specifically sa may Miracle Glass Walk na ayon sa Google Map ay mapupuntahan natin sa oras ng 10 o'clock ng umaga. Kasi ngayon ay 7:20. Bali mga almost 3 hours din ang biyahe natin papuntang Batangas. So ano pang hinihintay natin, no? Tara na! Nga pala, Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat, no? 2026 na, no? Sana maging masaya at punong-puno ng blessing ang 2026 nating lahat. At sana, no? Marami tayong lalo matutunan at tayo ay mag-grow sa susunod na taon. So, nalagpasan na natin yung mga pagsubok ng 2025, no? Ngayon, naharapin naman natin ngayon yung pagsubok na bibigay ni 2026. Medyo uncertain ng future. Walang kasiguraduhan, pero ganoon naman talaga, di ba? Life is full of surprise, ika nga nila. Actually, last ride natin, yung sa may pumunta tayo ng flyover sa Tagaytay, yun yung pinaka last ride ko talaga. After nandun muna ako nag-ride, naglaylo muna ako dahil busy sa work. At ngayon na ulit ako nakapag-ride, no? Kaya hindi ko na pinalagpas din yung pagkakataon na makapag-ride at saka makapag-unwind din. Gusto ko lang kayong i-explore sa mga maaaring madadaanan. At saka syempre makakwentuhan kayo naman sa daan. Di ba? Ano ba naman yan kung ride lang tayo pero hindi tayo nagkakwentuhan. So ano nga ba ang mga nagbago? Bala ko talagang papinturahan muna to bago sana ako mag-ride. Kaso wala eh. So ngayon lang talaga yung nagkaroon ako ng opportunity na mag-ride. Talagang nakagawian na natin na yun, every Christmas syempre hindi mawawala sila ninong at ninang, di ba? Yan yung unang-una mong hanapin pag Christmas nung tayo mga bata-bata pa. Medyo nakakahirit-hirit pa ako sa ninong at ninang ko. Pero napaka-rare na nun eh. So far, buti na lang wala pa akong masyadong inaanak kasi hindi ako masyadong alam mo yun, meron kasing meron kasing tayo kultura na kapag niyaya ka magninong kailangan hindi ka tumanggi kasi masama daw pag tumanggi ka. Para sa akin, hindi ako naniniwala doon. It's better to say no, no? Yun yung isa sa mga kailangan natin sana sa 2026 na sana ma-practice natin na learn to say no, no? Sometimes kailangan mo talagang maging honest, no? Na ayaw mo. You set your boundaries straight. Mas mabuting ikaw na mismo yung umuiwas, no? Kasi yung mga tulad ng mga iba nating ninong at ninang, ngayon ko sila nagigets eh. No. Yung iba naman kasi, hindi naman kasi talaga pinahalad sa buhay. Nabubuhay lang, saktuhan lang sa buhay. Kaya minsan maintindihan mo na lang sila kung bakit sila nagtatago minsan eh. Kumbaga nape-pressure sila. Hindi ko alam kung nape-pressure sila or talagang wala lang talagang maibigay sa mga inaanak nila. Kasi nga, syempre, hindi lang natural. Malamang sa malamang, hindi lang ikaw ang inaanak ng mga yan eh. Dati kami, 100 okay lang eh. Okay na eh. Siguro yung mga bata-bata pa kami. Let's say mga 10 years old. 100 is already malaki na para sa amin that time. Although hindi naman ako 90s kid. Pero dati kasi iba eh. May madami ka nang mabibili rin sa 100. Malaking bagay na yung 100 eh. Kumbaga eh. Ngayon parang ang konti na lang mabibili ng 100 mo. Ang dami nagbago eh, no? Since nung pagkatapos ng COVID. Parang na-fucked up yung timeline. Sa isang pandemic talaga ang daming nangyari. Ang daming na bago. Parang ang bilis ng pangyayari. Ngayon nga, di pa rin tayo fully recovered eh. Grabe din, no? Grabe. Ngayon ko lang na-realize yung magnitude. And during that time, I think nasa college pa lang ako nun. Sobrang hirap gumalaw. Online class, lahat nag-a-adjust. I think meron na kaming internet that time, 2020 so far. Kasi
Kailan ba yun? Simula nung nakapag-graduate yung kuya ko, masasalamat na talagang ang una niyang ginawa doon sa sweldo niya, nagpakabit siya ng internet. Yun yung pinakaunang para sa akin, unang gaan no, sa buhay namin. Kasi hindi naman din kasi kami lumaking privilege. We don't have rich parents, no? Uy, ito na yung pagbabago sa buhay namin. Kasi usually ganun sa kultura ng Pilipino breadwinner no? So syempre kaming mga sumunod ng kapatid, na-inspired din kami syempre. Syempre hindi naman namin hahayaan na siya lahat sumalo in the future. Pero ngayong nakakaluwag-luwag naman ako, no? Nagkaka-work na ako. Kahit pa paano nakakatulong-tulong na rin ako sa bahay. Maganda pa rin yung nangyari over the past 5 years, no? So may mga kabuluhan pa rin talaga. Hindi na masama kung tutuusin. So ngayon, kahit na alam mo yun, maraming pinagdadaanan sa buhay. Mental health issues, talagang struggle din ako sa mentalidad. Kahit pa paano hindi ko na siya masyadong iniisip. Simula nung nagkamotor ako, sinabi ko sa sarili ko na lagi akong lalabas, lagi akong mag-explore ng something new. Lumabas sa comfort zone ko. And ngayon, talagang kahit may work na ako, pinupursigi ko pa rin talaga na i-balance yung buhay ko tsaka yung career ko. Kasi di rin madali Parang ano lang yan guys, parang paglalaro lang yan. Na dati, nung nag-aaral ka, hinihiling mo na someday, pag nagkatrabaho ka, bibili ka ng PC or console. Tapos maglalaro ka. Pag may trabaho ka na, may pera ka na, pambili ng PC set. Pero nung, alam mo yun, nung nagka-work ka na, doon mo na, doon naman siya nawala, passion mo, no? Yung init mo sa paglalaro. Yung tila almost wala ka ng time para gawin yun. Kasi yung free time na nakakamtam mo, tuwing uuwi ka, galing sa trabaho, ginagamit mo na lang yung free time na yun para magpahinga. Gusto mo maglaro, pero wala na siya Parang iniisip mo na, parang nasa past na yun Parang wala na akong ganang gawin yun Diba? Lahat tayo merong ganong feeling, diba? Especially sa mga lalaki. Na minsan na rin natin pinangarap na gano'n nga, makapaglaro na may sarili tayong PC. Oo, may sarili, nakakabili tayo ng sarili natin PC. Pero hindi tayo nakakapaglaro. Hindi na tayo nakakapaglaro. Siguro nag-mature lang talaga tayo. Nagbago lang talaga tayo. Talagang nag-mature lang talaga tayo. Nung lagi pa ako sa computer shop that time. Kasi ang talagang nilalaro ko is Dota. Kahit nung high school ako is talagang Dota Kung bumili sana ako ng Bitcoin dati, 10 years ago, imbes na mag-Dota na lang. Speaking of games, alam niyo yung mga classic games dati na nilalaro nung umuusbong pa lang yung technology that time. Yung mga way back 2005, yun lang kasi naabutan ko mga 2005 hanggang siguro yung peak 2005 hanggang 2015, I guess, or 14. Sabihin natin, yung range na yun, sabihin natin 2008, 2008 to 2012. Then yung era talaga na sobrang na-addict ako sa games. Hindi naman sobrang na-addict, parang I spent some time. So ang pinaka nilalaro ko before, ang pinaka all-time favorite ko na laro ay yung Prototype, si Alex Mercer. Kung alam niyo yung larong yun. Kasi dati may com shop kami. So yung pinaka-server or yung pinaka nagko-control ng time, yung pinaka-admin, naka-alienware, parang naka-alienware ako na na hardware So, during that time, parang bis na siya I think crack lang yun Prototype, tapos Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 1, yan. So, wala pang mga game launcher. Dati kasi di CD lahat Kailangan mo bilhin yung CD Kasi dati, yung PC natin, yung pinaka-chassis ng PC, mayroon pa siyang lalagyan na ng CD. So makakapag-install ka ng mga CD games. Yun yung kinagandahan dati. So meron kami ng GTA San Andreas, Call of Duty. Talagang lalaro ko dati yung mga classic games na yan Tapos yung isa pa sa pinaka-favorite naming laruin dati yung Call of Duty, World at War, yung zombie. Alam mo yun, yung na-stuck kayo dun sa isang room. Sa isang room. Tapos kailangan niya protektahan yung room. Kailangan di makapasok yung zombie. Tapos siya per wave. Isa yun sa mga pinakauna kong laro, nakakatakot na laro na nilaro ko. Yung pa lang, yung tunog niya Yung kada mag-i-start yung round, alam niyo yun.
kailangan mong i-barricade yung mga windows, yung pinto, para di makapasok yung zombies. Yun, yung mga time na nilaro ko that time. And then yung before pa nun, I think sa mga console, sa PS1, natatandaan ko nga, PS1, alam ko PS1 yun eh. So yung Contra, yun yung pinaka nalaro ko, tapos yung Super Mario, isa sa mga classic na favorite ko. And then yung Metal Slug. Ito yung mga Metal Slug, nalalaro pa natin to sa mga dati, uso yung mga arcade eh. Yun yung dating pisonet namin eh. Mga bata kami. Metal Slug. Ang dami, basta ang dami. May Tekken din, isa pa yun. Tekken. Talagang mga core memories talaga yun eh. Na hindi mo malilimutan eh. Yung mga panahon na uso dati mga pelikula, cartoons na Disney. Yung mga old Disney films. Tapos yung favorite show ko dati, yung Tom and Jerry. Yan, tapos yung kay Bugs Bunny, yung Looney Tunes. So yung sa mga naging favorite ko talaga na go-to ko na palabas that time. Pero yun, balik tayo dun sa laro. Yun yung mga nalalaro talaga natin dati na talagang classic na alam mo, may ikukwento mo yun sa sa mga susunod na generation kung ganong experience sobrang thankful ka na naranasan mo yun. Hell no. Ang bilis na mas mabilis pa ang NMAX Aerox mga 160cc kaysa sa gantong klase ng motor. Alam nyo ba yun? Etong motor ko hindi to nakakahit ng 100 eh. Napakabihirang makahit na ito ng... Hindi siya dinesign for ganun. Talagang lang siya, dinesign siya for cruising. No, malaki yung displacement niya, pero mahina siya sa yung top speed niya. Mabagal yung top speed niya. Ewan ko lang kung sa akin lang, pero usually ganun ganun yung pinaka-experience ng ibang nakausap ko sa club namin. Talagang hindi talaga siya dinesign for speed. Dinesign siya for mga cruising lang, mga chill rides lang. And wala namang masama doon, no? Yun talaga yung pangarap ko. Gusto ko magka-big bike. So yun sa mga pinapangarap ko na alam ko ma-achieve ko someday. Hindi man ngayon, pero someday. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na siguro first big bike ko, kung tatanungin ako kung anong gusto kong big bike, gusto ko yung Trident Trident 660. Talagang ang ganda lang talaga niya. Feeling ko, nung nakita ko siya, parang feeling ko yun yung para sa akin. Palit tayo na. Medyo lumagpas tayo dun Ayun, alam mong siya na yun parang siya na yun na sinabi ko sa sarili ko, ay tangin na, ito na yung bibilin ko. First big bike ko ito, Trident 660. Kaya sana sa 2026 maging stable financially. Yun talaga ang pinaka-goal. And you know, marami pang mas mapuntahan. Kasama tong si Classic 250i. So dito tayo ngayon sa may JP Rizal Street, sa may Mahogany Avenue. Minsan kapag nagra-ride tayo, pupunta tayo sa mga lugar, alam mong hindi ka pa nakapunta sa ganitong lugar, mamama-amaze ka, no? Kahit mga simpleng bagay lang, yung feeling na nakakapag-explore ka ng something new na alam mo in the past di mo pa napuntahan, like yung mga bagay na hindi ka familiar, the unfamiliarity of the places na pinupuntahan mo. Yun yung pinaka magic na binibigay talaga ng pag-ride. Yung bagong places na di mo akalain mapupuntahan mo. Ngayon, nandito ka na. Minsan may mga daanan na di mo alam na nag-exist pala. Mga ganong bagay. Okay. Nandito na tayo sa main road, Tagaytay.
tayo mag-picture. Isa lang talaga sa mga pagkakamali ko minsan. Every magra-ride ako, hindi ako nagpipicture eh. Kapag pag may mga gusto kong balikan, talagang napapasabi ako ng, ay, sana nagpicture ako. Minsan kasi nakakatamad bumaba kapag during ride na eh. Parang gusto mo tuloy-tuloy na eh. Ganda, dude, ganda ng panahon ngayon. Plano ko talaga mag-ride next week pa. Buti talaga ngayon ako nag-ride. Tama nga ako desisyon. Ganda oh. Ganda kaya yun. Ano nakikita nyo to guys? Kung ano yung nakikita ko. Okay, joke na highway. Payapa Road. Dito ko marirealize din kung gaano kaganda ang Pilipinas, no? Kaso ini-exploit lang ng mga korap. Malaki potential ng Pilipinas talaga eh. Alam mo yun? Na maging global superpower din eh. Kung tama lang yung mga nagiging leader na pinipili natin. Kung maganda lang yung batas na meron tayo. Kasi batas natin ang pangit eh. Mas parang pinapanigan pa yung mga tanga eh. Tignan mo sa voting system pa lang, kahit sino pwede tumakbo basta marunong magsulat tsaka magbasa. Kaya yun. Yung mga ganong policy, mga basura na eh. Dapat pinapalitan na yan eh. Kahit sino pwede yung basta ganon yung requirements lang eh. Diba? Ang tagal ko naganap ng Petron guys. Alright. Touchdown Petron, Payapa Road Street. Okay, reset natin yung trip meter natin. Okay, ligo na tayo dito. Di pa kasi ako makain eh, so medyo nagugutom ako ngayon. Wow. Sana next time makapag-moto camping tayo, no? Parang ginagawa ni Boss Reed. Pangarap ko din yun eh. Dami kong gustong gawin sa buhay. Alam mo yun, habang bata ka, pag gawin mo yung gusto mo, huwag kang papapayigil, man. Ito nga pala yung favorite spot ko tuwing pupunta ako dito. Ito, nag-iisang spot na to. Sobrang ganda dito talaga. Ano yun? Parang worth it talaga siyang hintuan eh. Ayun. Ang kaibigan nating oso, yan ang ating classic 250i. Na mukha ng matanda pero isang taong gulang pa lang. No, picture natin para may remembrance tayo sa kanya. Ganda dito. Talaga, dito talaga ako nagsasawang pumunta rito. Napicture na natin ang lahat. And natignan na natin yung tanawin. Ang ganda. Wow. Dude. Ngayon ako nakapunta dito ng clear sky, man. Ang ganda pala talaga. Ngayon lang ako nakapunta dito ng ganito yung panahon. Hindi ko na-expect na ganito kaganda. Di pa rin pala gawa dito. Tagal na ito ah. Ganito na lang lagi eksena dito. Alam mo yan. Alam mo sa Japan yan, tapos na agad yan eh. Mga 2 days lang. Alam mo yung feeling na pondo-pondo, bilyong-bilyong pondo yung nilalaan nila para sa mga ganyan. Napicture na natin ang lahat. And natignan na natin yung tanawin. Marami pa tayong dadaan ng mga pagsubok sa buhay. So pag nandito kayo guys, lagi kayong slow down lang kayo dito. Marami ring accident na nangyayari dito sa lugar. Either yung mga lumalagpas sa linya, pag lumiliko sa kurbada, huwag kayong overtake sa mga kurbada. Kasi yung pinaka-delikadong lugar para overtake kayo. Pinaka-pangit na timing para overtake kayo. Kasi malay nyo biglang may paparating. Kasi usually pag kurbada ganyan, blind spot yan eh. May mga blind spot dito. So ito nga palang pupuntahan natin. Matadaanan natin yung Fantasy World sa may Batangas din. So actually malapit na tayo. Kung may pupuntahan ako, hindi ako makatulog. Mga night before, parang nahirapan ako matulog. Kasi kagabi nag-ice din ako ng mga gagaling pa eh. Nag-charge ako ng mga gamit. Namili na ako ng mga susuotin ko. Kaya siguro manirahan dito, no?
na guys, malapit na tayo sa Fantasy World. Tsang likuan na lang to eh. Ayan na, si Fantasy World. So, yun, ito muna tayo. Ito talaga yung classic na puntahan eh. Sa mga gandang lugar. Look at that. Mas na-appreciate mo yung ganda niya eh. Kakalagpas lang natin sa Fantasy World. Ito, tuloy-tuloy na to. So, ilang minutes na lang, ilang oras na lang ba tayo, no? Bago makapunta doon. So, meron lang tayo 1 hour and 35 minutes. So, medyo malayo-layo rin siya. Actually, hindi pa ako nakakadaan dito. Tuwing pupunta kasi ako sa Fantasy World, hanggang doon lang ako eh, tapos noon uwi na ako. Siguro wala rin naman kasi ako mapupuntahan. Wala rin akong alam na parang katulad ng Fantasy World, na pagkatapos ng Fantasy World na iba pang tourist destination. No, parang ngayon pa lang ako, first time ko pa lang dito makakapunta, makakadaan sa daan na to. Sobrang ganda din ng panahon. Hindi siya ganun mainit, hindi rin siya ganun kalamig. Alam mo, tama lang eh, nasa gitna eh. Alam mo, minsan pinagdadasal ko na sana ganito na lang yung klima lagi sa Pilipinas, na may konting lamig man lang. Alam mo yun? Hindi puro init. And for sure, pagdating ng summer, talagang nasa labas tayo. Yung riding season kapag summer eh, no? Mas marami mag-vlog. Buti nakapagpagas tayo. Sana yung mga na-achieve natin this year, sana masigitan pa natin sila. Huwag tayo makukontento sa na-achieve natin ngayon. Kailangan hikitan natin yun. Kailangan may bago tayong memory na ma-unlock. And bagong achievement, syempre. Maliit man yan or malaki, ang importante, di ba, bago. You will never know kasi kapag di ka lumabas-labas eh. And enjoy yung time mo sa mundo eh. And syempre, hindi naman lahat may free time na gawin to. Syempre, yung iba, considering pa rin na may mga papel sa buhay, may responsibilidad. Kailangan pa rin natin silang makapag-travel din kaya minsan. Hindi naman kailangan na mag-isa kayo. Wala akong masyadong tropa eh. Wala akong masyadong kaibigan eh. Konti lang yung mga kilala ko talaga. Halos bilang lang sa daliri yung mga kilala ko nagmomotor. Tapos yung mga nagmomotor pa na yun, mga kilala ko na yun, eh hindi naman talaga sila enthusiast pagdating sa mga riding. Parang ginagamit lang nila yung motor nila for commute, ganun. And yung iba naman, mahirap ayain talaga. It's either maraming rason, alam mo yun, tinatamad. Ganun lang yun eh. Kasi kung gusto mo, gagawa ka ng space eh. Maglalaan ka talaga ng oras eh kung gusto mo. Kasi wala naman talagang taong busy eh. Sadyang may mga priorities lang talaga tayo sa buhay. And yun yung mas nangingibabaw sometimes kung ano yung priority. Eh minsan yung iba di ko naman masisisi din. Kasi yung iba talagang gusto lang talagang humilata sa bahay, mag-ML, maglaro na maglaro. Hindi rin natin sila masisisi eh. Kung ganun lang yung gustong gawin nila eh. Baka mamaya pagod lagi silang pagod sa trabaho. Alam mo yun lang yung pahinga nila. Kaya yun, minsan kailangan intindihin na lang din natin. Na-aksidente na ba ako rito? I think 2 times pa lang ako na-aksidente rito. And di naman siya ganun ka major accident. Minor accident lang. Like yung mga out of balance lang, ganun. Galing kaming ocular visit sa may Cubao para sa shoot sana namin sa music video. Wala pa akong tulog nun. Ito yung galing kakatapos ko lang ng shift nun eh, from my work eh. Kasi ang work ko kasi 12:30 AM to 9 AM. Umaga yun madaling kasi panggabi ako eh. US time kasi ako. Sa afternoon, syempre ako, dahil matagas ulo ko, and na-schedule ko na lahat, yun lang yung time na available yung studio for ocular. So kung mag-ano pa ako, wala na kaming time, talagang ginet ko na yung time na yun para mag-ocular visit dun sa place at makapagtanong-tanong na rin at yun nga, makapag-inquire and magkaroon din ng experience first hand dun sa lugar. Pag-uwi namin dun sa may open canal, sa may Paimos, syempre ako tong wala pang tulog, natumba kami kasi nagising na lang ako nung natumba na kami. Alam mo yun, sobrang komportable din kasi talaga ng ergonomics nitong Classic 250i. Talagang from the handlebar pa lang naka-rise siya So relax yung mga kamay mo and then yung posture mo is relax. Unlike sa mga pag naka-cafe racer stance talaga to, naka-build, cafe racers build, naka-clip-ons, naka-sub-sub ka, hindi ka talaga makakatulog sa ganun. Dito kasi talagang relax
Mga init na rin. Talagang ramdam ko yung init eh. Guys, if you are interested on collaboration or just sama lang sa ride, hit me up sa Facebook and schedule natin. Sa mga katulad ko na naghahanap din ng mga riding body, tara, let's go, gawin natin yan. Nasa patag na regions na tayo ng Batangas eh. Grabe yung araw, talagang tutok na tutok sa akin. Clear visor lang tong gamit ko sa helmet eh. So talagang clear na clear din yung tama ng araw eh. Siguro kung dual visor ako. Alam nyo, okay sana tong Rosie, no? Itong company ng Rosie. Kung aayusin lang nila yung management nila when it comes sa aftermarket sales. Alam nyo, kayang sumabay ng Rosie sa mga ibang brand eh. At saka kung kaya nila mag-innovate ng own design, no? Sa mga di nakakaalam, yung design po ng Rosie Classic 250i ay galing sa GPX Legend Twin na design. Yan ay isang Thailand brand. Kung i-research nyo, ito, papakita ko na lang yung picture ng GPX Legend din sa inyo and yung Rosie Classic 250i, and bahala na kayo mag-compare, no, kung ano yung mga naging similarities nila, no. Pero sa bagay, ano rin kasi yung Rosie, yung manufacturer nila is Chinese eh. Yung pinagkukuha na nila ng parts, sa China nila kinukuha yung mga parts eh. So alam mo naman natin yung China, kilala yan sa pag-i-imitate ng mga products. Ganun yung ginagawa ng China. Mahilig mag-imitate. Hindi na siya bago. Pero ang mga Chinese, in fairness magaling din sila mag-innovate. Kasi dami rin nilang budget para sa mga research team nila eh, no? Kung ginagawa lang siguro ng Pilipinas ganun, nag-i-invest tayo sa mga research team. Mag-research ng sarili nating, alam mo, sa military, mag-research ng sarili nating missile or mga weapons, or mag-research tayo sa agriculture ng mga bagong gamit, no? Kung maglalaan siguro tayo ng more budget sa education, talagang sumasabay ang Pilipinas eh, no? Mayaman naman talaga ang Pilipinas eh. Yes, mga natural resources. And then napakaganda ng position natin. Kasi nasa sentro tayo eh. Pwede natin gamitin yun, nasa advantage natin, yung position natin sa Southeast Asia. Nasa yun na-exploit lang. Sana, bigyan natin ng suporta, bigyan ng gobyerno ng suporta yung mga farmers natin na makapag-farm ng mas efficient through siguro by giving them advanced technologies or mga new technology. Mag-invest tayo sa education palalo para in the futures, pag may mga future na mga research na yan, makapag-research tayo, makapag-innovate tayo ng sarili nating technology na pwede nating magamit, ma-export sa ibang bansa, no? Malay mo, kinukuha sila ng ibang bansa, yung mga matatalino nating kababayan. Yung ibang bansa yun nakikinabang sa talino nila eh, hindi tayo eh. Siguro ko by giving them the chance, or siguro mag-invest tayo sa kanila, or I think may pag-asa eh. Kasi maganda naman ng Pilipinas eh. Marami tayong resources. Ang layo pa pala guys. Hindi ko akalain. Para ako pumunta ng Tanay Rizal. At saka parang may narinig ako something wrong sa makina ko eh. Hindi ko sure kung pero sana okay lang to. Makauwi pa rin ako mamaya. Kaya ngayon nagmabagal lang talaga takbo ko. Hanggat maaari, ang gaganda rin ng daanan dito sa Batangas no? Maayos din kahit papaano. Unlike sa Cavite, grabe mga tao rito, biglang liko. Kumbaga hindi mo mapipredict kung ano yung susunod nilang gagawin kasi wala silang signal, alam mo yun, manghuhula ka talaga sa gagawin nila next eh. Sa mga napansin ko guys, no? Sa mga coastal areas, nasa mga coastal areas ka na, parang umiinit na no? Nag-iiba yung ng hangin. Parang iba siya sa pag nasa urban ka nasa mga city ka. Pag coastal areas, parang iba yung simoy ng hangin. Ang daming kotse dito guys. Ano to, mga na-stuck? BYD. So iba yung niya, iba yung vibe na binibigay niya pag nasa mga coastal areas ka. Grabe, ang ganda dito. Siguro dahil first time ko lang makapunta rito, isa sa mga inspiration ko bakit ako nag-start mag-vlog, isa sa mga naging inspiration ko sa pagba-vlog, especially sila Joe Moto, sino pa ba? Si Kenji Moto, and syempre si Reed Moto Vlog. Ngayon nag-iipon-ipon pa ako sa mga gamit pang moto camping kasi usually di naman pwedeng wala kang tent kapag nag-moto camping ka eh. Kailangan may isa yun sa mga pinaka-essential tent eh.
May bago na naman akong nalaman na lugar, kaso ang layo. Parang sobrang worth it siya puntahan. Tignan mo naman! Wow! Ngayon ako nakapunta sa ganito man. Grabe, ang ganda, sarap sa feeling. Sobra talaga sarap sa feeling mga ganito. Tapos wala pa tayong weird na na-encounter, no? Pera lang dun sa tunog sa makina ko kanina na parang kalansing. Parang may something wrong, alam mo yun? Ganong feeling. Ang ganda guys. Solid talaga. Parang ayoko munang parang gusto ko munang pumikit. Alam mo yun? Wala kasi tayo cruise control sa ganito eh. Masarap sana pag may cruise control to eh. Ay, big bike things, alam mo yan. Ang sarap! Mabuhay! Ha? Woo! Probinsya feels eh. Ito yung matagal ko lang hinahanap na feeling na hindi ko na makita sa Cavite dahil sa sobrang congested na sa Cavite, alam mo ba yun? Kaya sana guys, if you are interested on collaboration, please hit me up sa Facebook, Sober Gecko. And you know, kahit anong motor na gamit mo, basta yung kakayanin, kaya ko mabuli naman syempre. Feel free to hit me up. Dito tayo pinapadaan, Sir Map. Ayun, may tumutunog talaga doon. May kumakalansing shit eh. Oh, Batangas flyover. Ayun, may tumutunog talaga guys. Rinig niyo yun. Hindi ako mapapanatag kapag may ganyan. Okay. Alam ko ba to? Hindi. Malamang. Diretso lang tayo, no? Sabi ng Google Map, diretso lang din. Ito parang bago lang din na ginawa. Thankfully, dala ko naman yung ano ko. Okay, so may something wrong nga talaga ako naririnig. Hindi rin ako makahinto eh. So hanap tayo ng spot na magandang hintuan. Parang may adjust dito. Wow! Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. You get your goddamn ugly ass. Sabi ko to may something wrong. 2,000 years later. Di nyo alam guys kung anong mga pinagdaanan ko ngayon. Ito yung kamay na yan. So ayun nga long story short, nasiraan ako dahil natanggal yung kadena ko. Bakit natanggal ang kadena? Dahil sobrang slack. Dahil yung gulong ko pala kanina guys, yung kaninang tumutunog, nakapamewang na pala yung gulong ko. So tumatama na dun sa swing arm. Sobra na siyang naka-tilt. Buti na lang sila manong kanina, tinulungan nila ako para ayusin yung motor ko. Kasi nga wala rin akong dalang mga tools eh. So yun ang pinaka-lesson ngayon guys. Pag magla-long ride kayo, make sure na may dala kayong tools. Okay, pang ano man yan, pang gulong, lahat ng tools. Kasi hindi nyo alam kung kailan talaga mangyayari yung mga bagay-bagay. Tulad na nangyari sa akin kanina, grabe yun guys. Una, tumigil ako sa may bandang tulay. Yung kanina, doon ako tumigil. Doon una naangat ko na nakikita ko na sobrang laylay na nung kadena dahil nga sa hindi na nakaposisyon ng maayos yung gulong. Tumatama na siya doon sa may swing arm. Wala rin akong dalang 17 tsaka 19 na tools. Meron ako dong mga mababait na kuyan. Pero yun, yung nangyari kanina talaga. Sobrang ito na naman. Meron na naman tayong memory bagong maaalala tuwing aalis tayo. Kumbaga parang nagiging trauma na siya eh. I-take ko siya as positive na lang. Wala tayong magagawa eh. Nangyari na. Lesson learned, at least alam na natin na every time na dapat aalis tayo. Especially pag mga malalayong lugar. Dapat talaga meron tayong tools. Kasi kanina dun sa nastakan ako, yung mga mga motor shop napakalalayo ng mga agwat.
So yung stopper nung sa may ano ko, sa may swing arm ko, ano na siya, loose thread na. Kaya kailangan na siyang palitan. Isa pa yun sa mga problema sa Rosie, no? Mga parts. Siguro next time, hanap ako ng compatible na parts para dito sa motor na to. At least, alam na natin next time na kailangan talaga magdala ng tools. So ayun, medyo malapit na tayo guys. Ang dala ko lang talaga, mga coins, siguro mga coins ko nasa 100 lang yun. So talagang pinilit ko lang talaga to man. Kasi talagang gusto ko lang talaga siyang gawin. Kasi ginusto ko na dito na rin ako eh. Iniisip ko nga kanina na bumalik na eh. Na huwag nang ituloy eh. Pero sabi ko, ano na eh, malapit na, sobrang lapit na eh. Nandito na tayo ngayon sa San Isidro. Grabe yung mga nangyari ngayon guys. Talagang mga unexpected din talaga. Kailangan natin medyo mag-ingat at magbagal. Sabi ni tatay maganda daw ang... Wow! Oo nga. Ngayon kung nag-enjoy nga pala kayo sa inyong napapanood ngayon at sa mga sumusubaybay pa rin sa akin at tumagal kayo hanggang dito sa video na to, baka pwede naman subscribe nyo ako, no? At mag-leave na rin kayo ng comment and like. Oo nga, maganda nga talagang daan dito. Tama si tatay. Wala lang natin mag-ingat ngayon. Baka mapano na naman tayo. "26 minutes na nga lang pala, no? Para makapunta ron. Sobrang lapit na natin. Parang tinanggal ulit dito yung mga asphalt. So mamaya baka pagtapos natin dun sa Glasswalk, baka maghanap na lang din tayo ng karinderya, no? So marami rin talagang pumupunta ron. Kasi merong mga nag-aabang na tao mga sumasakay ng jeep, ng tricycle So anong meron dito? Maganda na nga ang daan dito. Oo. Mukhang hindi sapat ang 300 natin. Pero iti-try natin isakto, syempre. Gusto mga ganitong daan, focus lang tayo sa daan. Pinamukan proper. Okay. We'll see. Along the way, baka mamaya may mas maganda pang lugar. Oh, I see something. I see something. Eto na. Oh my God. Dagat na nga. Dagat na nga ni. Oh man. Look at that, man. Ganda rito man. Parang futuristic. Parang cyberpunk shit. Look at that, boy. Napaka cyberpunkish ng dating. Ano to? Parang oil plant? Something? Ganon? Wala akong masabi guys. Sorry Na lang ako, namamanga ako
sa konsepto ng mga building. Alam mo yan. Feels Half-Life. Alam niyo Half-Life na paano, game? Ganun yung feeling eh. Para siyang Half-Life. Wala lang, namamakalan ko sa mga ganyang ano. Dapat pala pinicturean ko. Well, anyway, babalik pa naman tayo dito mamaya. So dito rin tayo dadaan. Pauwi, sana. Barangay Simlong. Alam mo, parang gusto kong balikan eh. Wala lang, gusto ko lang picturean. What you see, no? Ang ganda dito. Worth it ba ang punta? Worth it ang punta. Mga boss, manghihingi lang ng konting pabor. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please leave a like and subscribe for future vlogs. Maraming salamat po. At ayun na nga, sana nag-enjoy kayo sa aking second motovlog. Salamat sa mga taong sumabaybay hanggang sa katapusan ng video na ito. At sana suportahan nyo rin ako sa mga future vlogs na gagawin ko. Maraming salamat at goodbye. Sober Gecko.